Dahil sa injury na natamo ni Jamie Malonzo na pinangangambahang ACL injury ay magkakaroon po ng trade deals ang Ginebra at ito ay pa-finalize na ngayong buwan. Sa kasamang palad, may mga 2 hanggang 3 players po ang nanganganib na mai-trade sa Ginebra. Pero kapag nakuha naman nila ang player na to, buenas din para sa kanila at sigurado din na mapupunan ang butas na naiwan ni Jamie Malonzo. Sino-sino ang mga players na to at ang sinasabing nanganganib sa Ginebra? Dwight Howard babalik na ng Pinas pagkatapos na magkasundo sa bagong lalaruin sa isang Asian tournament under Zamboanga Valientes. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Sa tingin ng doktor ni Malonzo, mukhang matatagalan pa nga raw ang pagbalik niya, maximum of 2 months ang posibleng time frame nito. Ayon kay Coach Tim, pinangangambahan nila ng malubha ang pagkawala ni Jamie Malonzo at ang Ginebra ngayon, pagbalik ni Scottie, nagbabalancing na lang sa kanilang lineup, lalo na hindi pa tuluyang magaling si Scottie pero pinalalaro na tapos wala pa si Malonzo. Kaya naman as soon as possible, kailangan na ng Ginebra na manguha ng mga wing na posibleng ipapalit kay Malonzo. Actually, kahit hindi wing ang makuha nila as long as madaling maka-adapt ng system ni Coach Tim at nakakatulong offensively. Sa kasamaang palad, ang mga players na posibleng matanggal sa Ginebra lineup ay si Sydney Onwubere, kung saan nakukuha na ni Onwubere ang kumpiyansa niya, ngayon pa iti-trade. Isa po siya sa mga pinagpipilian ngayon. Eventually, mukhang okay naman si Onwubere. Yung shooting niya solid, matibay ding dumepensa tapos magaling sumalaksak. Hindi magsisisi ang makakuha sa kanya kasi mataas ang kumpiyansa niya ngayon, which is para sa akin pinaka-importante sa lahat. Pangalawa po ay si Von Pesumal. Si Pesumal may malakas na kalibre, mabilis bumitaw at alam niya kung paano i-balance yung oras na binibigay sa kanya. Every time na mabigyan siya ng oras, nabibigyan niya talaga ng quality. Hindi mo lang masasabi kung consistent ba talaga kasi kulang ang oras na binibigay sa kanya. Minsan pa nga halos hindi na pinapalaro. Para sa akin, kapag napunta tong independent team, tiyak magiging Arvin Tolentino din to. Isang legit na wingman. Ngayon naman, sino kaya ang kukunin ng Ginebra? Is either po Sean Winston or Stephen Holt. Si Tyler Tio malabo pa ho kasi nga injured. Mahirap talaga makahanap ng kapalit ni Malonzo. Napaka-athletic at wala nakatalo sa kanya dyan sa Ginebra when it comes to versatility. Sa katunayan, isa si Malonzo ngayon sa mga high-scoring wingman sa PBA. At naniniwala ako na siya lang ang may mga ganitong klaseng athleticism sa Ginebra. Kapag wala siya, maapektuhan ng malaki ang rotation nila. Halimbawa, makakuha ang Ginebra ng bagong wing, mag-a-adjust na naman ang buong core tapos obserbahan pa yan kung anong weakness at expertise ng player na yan tapos mag-a-adjust ulit. Kaya kailangan ng Ginebra ng fast adaptation para wala na masyadong adjustments. Kudos nga pala kay Rabko na gumaganda ang composure ngayon. Salamat sa good minutes na binibigyan ni Coach Tim sa kanya. Alam nyo, bibihira lang yan. Sakto din mga quiz ng Converge po kahapon ay nagkaroon ng meeting tungkol sa bagong trade deal na gagawin nila. At ito na marahil yung involvement ng Ginebra or posible ding sa Magnolia muna. Depende pa rin yan sa SMC. Mga quiz, sinong player ang gusto nyo madagdag ngayon sa Ginebra? Next update, babalik na ho ng Pinas si Dwight Howard para once again i-represent ang bansa natin sa isa na namang Asian tournament na dadaluhan ng Zamboanga Valientes. Inaasahan na mag-e-ensayo ng Valientes ngayon, bukas or sa makalawa. Masaya si Dwight sa kanyang bagong role dahil gusto niya talagang makapaglaro sa liga natin. Ayon sa Valientes manager na may green light daw ang tournament nito dahil hindi lang si Howard ang NBA players na mga kasama niya, kundi meron pang former Miami Heat players ang masasama sa lineup ng Valientes. Ibang klase din tong Valientes mga former NBA players talagang target. Para sila naging second unit na strong group, pero syempre mas maraming quality players ang strong group. Itong Valientes medyo mahihirapan kasi yung mga players nila medyo local type na players. Kaya siguro nanguha sila ng pangmalakasang players para makalift up sa kanilang lineup. Dahil kay Dwight, kasama ang ibang former NBA players, marami pa rin ang mag-aabang sa tournament na to, kabilang na ako. At mas excited ba ngayon si Howard na muling ipakita kung ano pa ang kaya niya. Sana ang PBA naman ang dayuhan ni Howard para lumakas-lakas din ang fanbase nila. Ay naku PBA, sana naman magkatao yung bawat arena na nilalaroan nila.